Ako sir sa Bulacan po. Ako ngayon. Okay, sige. Nasa Kuwait po ito si ma'am, no? Si Ma'am Kim. Ang hinahanap po niya sa babae, sa lalaki pala, hindi umiinom, sir? Opo, opo. Okay, sige. Pasado, no? Timer, pasok. Hello po, good evening. Good evening din po, ma'am. Kumusta po kayo? Saan po kayo, ma'am? Okay lang po. Taga Negros po ako pero nandito po ako sa Kuwait ngayon. Okay. Mas bati ako, ma'am. Bisaya rin. Bisaya rin. Oo. O Bisaya din na hindi kayo ng Bisaya. Pero Magkaharap na naman lugar. tayo pwede mag-Bisaya dito kasi nga, di ba, di to ano allowed. Opo. Bawal kasi dito ang Bisaya, ma'am, kasi marami tayong mga ano na hindi makaintindi. Oo. Pero yung lugar natin, ma'am, magkaharap lang. Oh, alam ko po yung Masbate. Alam ko po 'yun. Kumusta po kayo dyan sa ano po? Sa ano? Matagal ka na dyan sa Kuwait ba? Kuwait ka ba, ma'am? Mhm. Medyo nagkala na rin. Ah, ano, ma'am? May tanong lang kita, ma'am, kasi ano sumali ka dito kay Sir DJ. So, ibig sabihin, ano po yung pakay niyo, ma'am? Ako po ay naghanap talaga ng mapapangasawa. Parehas pala tayo ng hinahanap, ma'am. To the point Parehas pala tayo ng hinahanap. Oo. Totoo 'yun Matagal. kasi siyempre, mahirap matanda tayo, 'di ba? Magkaroon man lang tayo ng partner sa buhay. Siyempre, pag ang mga bata kasi pag lumaki na sila, pag mayroon na din silang sariling pamilya, maiiwan na rin tayo sa ere, 'di ba? Ano po. Ako, ma'am, matagal ko na rin hinihingi sa Panginoon na bigyan din ako na maging kapartner ko sa buhay na ano ba, yung marespeto at marunong din siyang ano ba, yung mapagmahal ba. Kasi minsan na rin kasi ako nasaktan, ma'am, iniwan din ako ng asawa ko na walang dahilan. So, Walang may dahi- asawa ka. Walang dahilan? Uy, hindi. May asawa po. May dahilan naman. Gumagawa siya po ng dahilan, sir. Anong dahilan? Kahit anong kabaitan mo po na pinapakita sa kanya, pero gumagawa pa rin siya ng paraan. Pero yun, parang hindi siguro ang kami siguro habang buhay. Kaya tinanggap ko na lang. Ang anak. Ilan po ang anak mo? Dalawa po. Ilang taon na po? Yung bunso ko, ma'am, 14. Ang panganay Yung po? panganay kong babae, 18. Oo, estudyante. Parehong estudyante. Ilang taon na po kayo? 45 na po. Ba, talagang ito yung mga age na hinahanap ko, yung mas matanda, konti lang naman din sa akin. Oo. Oo, may taon ko lang. 41? Pero, 41 daw po, ano sir, po? 41. 41, 41 ako. Kuya, ano po yung status mo? Kasal ka po sa asawa mo? Hindi po. Siguro, kaya nga siguro ako iniwan kasi hindi kami, may may magandang katibayan siya, hindi kami kasali. Kaya naghahanap din ako ng mapapakasalan. Saan po ngayon yung mga anak mo? Nasa Masbate po. Sa parents mo? Bahay lang. Sa parents. Iniwan ko lang doon sa kapatid ko. Okay. Bato maingay po dyan sa inyo, sir. Saan po kayo ngayon? O nga po, yung ingay. Sir, pasensya na po kasi
Nasa nasa barracks kasi ako pa huwag mo nga pahingayin dyan. Kuya, ano po yung trabaho? Nangungontrata po sa ano, ma'am, sa construction, ma'am, nangungontrata po. Ano po? Hindi po ako labor, hindi po ako ano, nangungontrata po. Nangungontrata sa mga ano ba? Opo, sa mga pamaliitan lang. Bayan, pwede patahimikin mo na sa gitla. Patahimikin mo na sa gitla. Okay. Kaya, Kun- pa po sa akin. kontraktor, ma'am, kontraktor. Buhay na buhay ka na dito. Ganun po ba? O, contractor, tulad po ng ano. Ganun din kasi yung trabaho ng kuya ko dyan sa Manila. Contractor din po siya eh. Wow. Kasi ko naman talaga sir, kaya ko naman talagang buhayin si mami kahit hindi magtrabaho. Wow. Actually, yun yung hinahanap ko ha. Yung hindi na ako magtatrabaho kasi nakakapagod kayo dito sa ibang bansa, malayo sa pamilya. Yes po, ma'am. Kung papayag ang Panginoon talaga na maging tayo, huwag ka na magtrabaho, ma'am. Wow. Parang ang sarap sa pakiramdam, TG. Yung talagang may magsasabi sa'yo na huwag ka na magtrabaho. Yung ano ka na lang, yung uwi ka na dito sa Pilipinas, mabubuhay naman kita. Oh, tihaya ka lang. Ako na magtrabaho. Oo. Hindi ako din ang ganun. Actually, di ko na siya marinig. Sir, pakiangat po ng cellphone, sir. Sir, excuse lang. Pakiangat po ng cellphone, sir. Tapos wag niyo po igalaw ang kamay para di malikot. Iangat niyo po ang cellphone. Okay, steady lang kamay. Katulad sa akin, hinilapag ko lang po siya para hindi po tayo malikot. Okay na po. Go ahead. Okay. Gusto ko lang po ipakita sa iyo, ma'am, na kaya kong gampanan talaga ang obligasyon ko sa iyo po. Kaya hindi kita patarbuhin. Wow, ang sweet naman. Ilang taon ka na po nagtatrabaho dyan? Matagal na lang po, pabalik-balik na lang po. Minsan, uuwi din ng Masbate, babalik naman pag may tumawag sa akin na ipakontrata. Ganun lang naman ang trabaho ko, ma'am. Matagal ka sa ganyang klaseng trabaho? Ano, ma'am? Matagal ka na sa ganyang klaseng trabaho? Opo, matagal na. Matagal na, ma'am. Okay. Ano pa? Kailan pala ang uwi mo, ma'am? Hopefully, baka sa December. Baka. Okay. Baka sa December. Okay lang. Yearly naman talaga ako nagbabakasyon diyan eh. Kaso nga lang, this year lang parang naudlot yung vacation ko kasi nga dahil sa sitwasyon dito, alam niyo naman po ang sitwasyon siguro dito, hindi naman po kami okay talaga. Hopefully, maging okay man. Pero, ayaw ko lang kasing magbakasyon na ganito ang sitwasyon namin kasi mahirap balik. Lagi po kasi kasarado yung airport dito. Kaya, pinagpalitan this year. Pero baka sa maging okay. So, hindi pa siya 100. Titingnan ko na lang yung question. Kasi, may suggest kasi ako. May nag-aaral yung anak ko. Pag ko graduating sa so, kailangan ko pera. Tapos, alam mo na, gastusan dyan sa Pilipinas. Di naman basta gastusan dyan. Kaya kailangan isipin mo na yung kung saan yung mas maganda, hindi yung basta lang makauwi. Kasi pagdating dyan, gastusan. Pagdating dyan, hindi naman kasi porket umuwi ka, makapagpahinga ka, hindi rin eh. Kaya, pag-isipan mo no? Pag umuwi ka dito, gastos. No? Magastos talaga.
October. Huwag kang mag-alala. Pag umuwi ka, si sir naman yung gagastos. Kaso sabi niya eh, pag umuwi ako, ano na ba, tawag dito, ning, sasaluhin mo na gastusin ko pag umuwi ako dyan. Aray. Tutulong po ako sa makakaya ko, ma'am. Tulungan kita po. Yung dalawa niyo po bang anak, sir, nag-aaral po yun? Sino po yung nagpapaaral? Yung isa lang po, yung bunso ko lang po ang pinapaaral ko, sir, kasi ang nag-alaga muna yung isa kong anak, yung panganay. Ilang taon po ba, sir, yung mga anak mo? Ano po, magpo-14 yung bunso, pagkatapos yung panganay ko, 18. So hindi po Babae. ano pong natapos ng panganay? High school lang po. Oh. Ba't di na siya nag-aaral? Inasikaso niya muna, inalagaan niya muna yung bunso namin, ma'am, bunso ko, ma'am, kasi wala naman talagang mag-alaga talaga sa kanya, kaya pinatigil ko lang muna. Hindi 14 years old is old enough. Ang bunso ko nga, 15. Ang kuya niya, 21. Okay naman silang dalawa. Wala naman silang, ang 15 years old kasi medyo matured na yan 14, mga ganyan. Matured na yan, marunong na yan sa sitwasyon na wala yung parents nila sa buhay nila. Pero pinayagan ko lang din po kasi kagustuhan niya, kasi gusto niya talagang maano yung kapatid niya. Sabi niya, pag okay na raw na ano yung kapatid niya, siya naman ang mag-aaral. Ilang taon na po ba kayong hiwalay ng nanay nila, sir? Bago pa lang, sir, mag 1 year pa lang. Oh. Pero yung nanay, andun din sa Masbate. Magkalapit ho sila. Wala po, hindi ko na po alam kung saan na nagpunta ngayon, sir. Kahit po yung mga anak ninyo, hindi po alam kung saan po yung nanay nila? Opo, hindi na po, wala na po kami komunikasyon. Kung natitiis po ng nanay yun na hindi makukontak, di makakamusta yung mga anak niya? Yun nga, sir, nakapagtaka, sir, kasi siya ang nanay, kaya niyang tiisin yung mga anak niya. Ano mabigat na rason sa tingin niyo po, sir? Ano mabigat na rason? Ba't ho biglang lumisan, umalis yung nanay? Tapos pati yung mga anak parang kakalimutan na. May kausap daw siya, sir, na sir, may kausap siyang lalaki na pinapangakuan siya na bibigyan yata siya ng magandang buhay. Parang ganun. Tapos, nasa trabaho naman ako. Pag uwi ko, basta na lang nalaman ko na wala na siya sa amin, wala naman akong ginawang masama. Kaya nga nakapagsabi ako na umalis siya na walang dahilan. Kasi inalagaan ko naman siya, minahal ko siya ng totoo, pagkatapos ganun pa yung sinukli sa akin ba. Hindi mo na inalagaan kasi malayo ka eh. Oh. Possible. Baka dyan ako nagkulang, pero sa mga financial naman po, hindi naman po ako nagkulang sa kanya, sir. Kung hindi ka po nagkukulang sa financial support sa kanya, ba't pa niya hanapin sa ibang lalaki yun? May mga tao siguro, ma'am, na sadyang ganyan talaga ang pag-iisip, yung mataas talaga ang pangarap ba sa buhay. Siguro, pinabayaan. Baka ho siguro, hindi sapat. Yung tulad yan, binigyan mo siya ng Android, pero ang gusto pala iPhone. Yun lang. Siguro, sir. Siguro, parang ganon siguro, sir. Pero, baka plano din ng Diyos lahat ba na alisin siya sa buhay ko kasi siya lang pala ang sisira sa pamilya namin. Parang ganon na nga siguro, sir. Pero alam ko kuya, sayang kasi talaga ako kasi makiano ako kahit malayo ako sa mga anak ko. Sayang yung panganay mo, papaaralin mo yun. 18 years old pa lang siya. Malayo pang sayang, kailangan makapagtapos siya, may trabaho ka naman. Pwede naman, wag ka munang mag-isip ng kapalit doon sa asawa mo kasi isang taon pa kayong hiwalay. Mamaya, kapalikan pa kayo niya, diba? Ipo-focus mo na lang muna doon sa anak mo. Papaaralin mo kuya yung anak mo. I-convince mo kahit anong gagawin mo. Convince mo yung panganay mo, mag-aral siya. Kasi yun lang ang pinakamahalagang bagay na pwedeng ibigay natin sa mga anak natin. Hindi naman tayo mayaman eh. Kaya kailangan talaga makapag-aral yung mga anak. Kailangan mong i-convince yung panganay mo, mag-aral siya.
Mag-aral sila. Both sila magkakapatid. Dalawa lang sila. Magtulungan silang dalawa. Ang 14 years old is, sasabihin mo na, kailangan siya ng guardian. Pero kung nandiyan naman yung kapatid mo, di ba sabi mo, nasa kapatid siya nakatira. Tapos, Oo. kung kailangan mag-aral, kailangan talaga mag-aral. Yun lang talaga ang pinakamahalaga. Mag-aral. Tapos, saka mo na lang iisipin yung, ano kasi mamaya, babalik yung asawa mo eh. Tapos, maging okay pa kayo. Kasi nga, di ba, may mga anak kayo na ano. Bago pa lang eh, 1 taon. Ako nga, 6 years na akong walang kasama sa buhay eh. Di na po malabo na po ma'am. Malabo na po siyang babalik ma'am kasi may kasama nga siya na ano. At saka kung babalik man siya ma'am, hindi ko na po siya tatanggapin. O, nga. Hindi, sigurado na po bang may kasama siya, sir? May nakita ka na Oo, kung kasama siya? Ayan. O baka nagpalamig Opo, lang si misis mo? Baka nagpalamig-lamig lang? Hindi po, mayroon talaga sir kasi ano eh. Naka-profile sa kanya ngayon. Aha. So, ibig sabihin, alam mo kung saan siya? Hindi Kasi, ko po hindi ko po matris kung saan ang lugar nila sir, hindi sinasabi, hindi at saka hindi ko matris eh. Hmm. Pero may kasama talaga siya sir. Oh. Grabe, no? Sa 1 taon lang, mayroon pala talaga klase. tag-ilang taon po ba kayong hindi umuwi sa inyo, sir, sa Masbate? Nung mga nakaraang taon? Ilang taon ka po bang hindi umuwi? Actually sir, ano sir eh, sa Masbate lang din ako nagtrabaho sir eh. Aha. Lingguhan lang ako. Mhm. Oo. Yung nangyari na yon, sa Masbate po lang ako nagtrabaho. May kontrata po akong swimming pool. Lingguhan lang ako umuwi sa amin. Parang gano'n na nga. Hindi naman masyadong matagal, hindi kami magkikita. Um, Linggo-linggo po ako nauwi sa amin, sir. Pero nagawa pa niya sa akin yon. Wala akong masabi kasi Siguro may mga tao lang sigurong ganyan talaga ang pag-isip. Kaya hayaan ko na lang. ah mo kasi kuya para kasing ano eh, para kasing nasa iisang lugar kayo, tapos lingguhan kang umuwi sa bahay nyo, tapos nagpupo yung asawa mo, sumama sa ibang lalaki ba yung sinabi mo? Ah. Grabe. Anyway, kung totoo mang nangyari yun sa buhay mo, parang talaga kasi Ikaw na bahala mag-isip ma'am kung ano yung maging desisyon mo. Basta ako, totoo talaga lahat ang sinasabi ko na kung sakaling babalik man siya, ayaw ko na rin sa kanya po. Kasi wala eh, parang wala siyang respeto sa akin ba. sa buhay mo, ang respeto talaga kasi hardworking father, tapos good provider ka, sabi mo, tapos iniwan ka niya. Kasi nakakapanghinayang, 'di ba? Kasi sa panahon kasi ngayon, ang dami mga palaboy lang ng mga father na hindi man lang tumulong sa kanilang mga asawa, tapos ano, asawa na nagpakamahir. Pero ikaw, good provider ka, sabi mo, good provider ka as a father, tapos ano, iniwan ka lang din niya. So, Totoo yan ma'am. Kaya ang pinagdasal ko sa Panginoon ma'am, kung bibigyan man niya ulit ako ng maging kapartner ko sa buhay, yung may takot sa kanya ma'am. Kasi ang nangyari kasi yung asawa ko walang takot sa Diyos ba, kaya niya nagawa ng ganun. lahat Totoo yan. masama o kasalanan, talagang walang takot yun sa Panginoon. Pero, malay mo, di natin alam, baka mamaya, yung ito niya, sa buhay niya,
Di ba, kuya? Malabo na po mangyari. Kaya nga ako sumali dito sa programa ni Sir DJ kay baka naman dito ko matagpuan ng babae na inilaan ng Diyos para sa akin eh. Siguro nga. Siguro nga. Mahirap lang din ako ma'am pero kaya ko namang gampanan yung Wala kumayan sa uy, pareho lang tayong kumakayod, pareho tayong nagtatrabaho, pareho lang din tayong mahirap. Importante naman po is mayroon tayong sa buhay as a single father, as a single mother, tapos mayroon tayong takot sa Panginoon, tapos yun lang talaga po ang pinaka-importante. Kung anong mayroon tayo ngayon, kung ano yung mayroon binigay na sa atin ng Diyos, magpapasalamat tayo, ma'am. Ganun lang naman eh. Oh. Yeah. Yung yung mga kasama niyo po dyan, sir, umiinom po ba sila ngayon dyan? Yung mga kasama mo? Magingay. Well, hindi naman po. Hindi po. Bawal po dito, ma'am. Sir. Bawal dito sa amin. Bawal uminom? Opo. Nasa loob kami ng site. Hindi pwede. Pero umiinom ka po, sir, hindi? Hindi po. Ayun. Ikaw na talaga yung hinahanap ni madam kasi yun po yung hanap niya eh. Yung hindi umiinom. Bawal sa amin po. Mga pastor yung mga kapatid ko. Oh. Ano po yung correct? Kapatid mo naman yun. Iba naman yun sila kaysa sa'yo. Kaya nga. Pero sir, lumaki ako na may respeto ako sa kanila eh kasi pinakabunso ko sir eh. Oh, yung kilala ko nga, kaibigan ko, lasinggiro nga, pastor din eh. Iba naman yung sila sir. Oh, iba naman siya. Iba rin po. Oh, madam, mukhang nasa mabuti ka ng kamay, no? Good luck na lang sa inyong dalawa. Maraming salamat, ha? Update nyo na lang po ako, ha? Kasi pwede na po kayo magpakasal. Si sir, hindi daw po siya kasal dun sa dati niya pong partner. Ikaw naman po, byuda na. Ayan. Oh, Tingnan na salamat. lang po, AJ. Thank you po. Tabush. DJ Jill. Marespeto at mabait si sir, no? Relihiyoso. Walang inom. Yan po yung hinahanap ni madam. At sa tingin ko, ay magkakaigihan naman silang dalawa, no? Pero siguro naman sir, humingi ka ng payo sa mga kapatid mong pastor. Kung ano bang mas nakakabuti sa inyo. Kasi mga maliliit pa kamo yung anak mo, give up ka po ng panganay mo yung pag-aaral niya para lang maalagaan yung bunso yung kapatid niya, no? Ano may papayo ng mga kapatid mong pastor sa sitwasyon ninyong mag-asawa, no? Kailangan ba talaga na hindi mo napapatawarin ayon ho sa sinabi mo kanina, kahit anong babalik pa si girl, hindi mo na babalik, di ba, tatanggapin?